Magkwento naman daw tayo na experience natin sa Taytay Tiangge before and after pandemic. Well, ang kaya ko lang gawa ng comparison siguro ay yung time frame na nasa Taytay Tiangge kami. Nag-start kasi kami mag-Tiangge taong 2014 hanggang 2022. Actually, may video pa nga tayo nung naghakot tayo sa pwesto, September 2022 yata, nung binitawan na natin yung pwesto natin. For 8 long years, yun yung naging bread and butter namin at one and only source of income. Siguro unahin na natin yung experience namin before pandemic. Ikwento ko sa inyo. Kami kasi ng Team Buenaventura, yung hindi mahilig sumabay sa uso. Halimbawa dati, nung nag-start kami taong 2014, kaputukan nun, usong-uso, nung time na yon is yung tutu dress for kids. Ewan ko kung naalala nyo yung tutu dress for kids, no? Pero talagang pumatok yan. Kung magtitinda ka yan nung time na yun, talagang kikita ka. Pero kahit uso siya nung time na yun, ibang design o ibang dress yung ginawa namin at tininda namin. Kasi pag tutu dress yung gagawin namin, medyo malaki yung puhunan kasi bibili kami ng tool na nakarolyo, tsaka nung mga materials na kakailanganin pa niya. So, hindi pa namin kaya magpuhunan para doon. Yung ginawa kasi namin dati, nakakabili kami ng pakilo-kilong tela. Yung mga yarda-yarda kung tawagin sa Taytay. Makakabili ka nun 1 yard ang putol or minsan 2 yards ang putol. Mabibili mo siya 80 to 100 pesos per kilo. Doon kami nag-start. Yun yung una namin binibili. Pero gumagawa rin naman kami ng mga uso nun. Once na may nagpa-MTO o may nagpa-made to order. Halimbawa na lang yung rash guard. Taong 2014 din yata o 2015 na nag-umpisa yan eh. Yung talagang pumatok talaga yan. Super dami namin naging order niyang rash guard. Ang punto ko lang kasi nung time na yon, kahit hindi uso, basta maganda ang paninda mo at quality, sure yan sa Tiangge mauubos. Ilang oras ka nga lang magtitinda eh, makaka-sold out ka na kaagad. Halimbawa kami, nag-i-start kami magtinda 6 AM, late na kami ng 7 AM yan. Siguro alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon, marami-rami na kaming naibenta. Pwede na kami umuwi. Kahit papano, paubos na yung paninda namin bago kami umuwi. Yung kinita namin, since hindi naman ganun kalaki pa talaga yung puhunan namin ng time na yon, ibibili ka agad namin yun ng mga materyales at tela. Tapos, sa gabi, mananahi ulit kami ng paninda namin. Pinapaikot lang namin para kinabukasan may pangbenta ulit. Nung time na nag-uumpisa kami sa Taytay Tiangge, nakakapagod, sobrang pagod, pero nakaka-enjoy kasi yung pagod mo is nasusuklian talaga ng magandang income way back before pandemic. Siguro, I'll put it this way. Dati kasi, before pandemic, nung nagtitinda pa kami, mostly ang nag-iikot sa Tiangge, wholesaler o big buyer, o kung tawagin nung iba dyan, big fish. Dati, pag may nakagusto ng paninda mo, halimbawa, may lumapit sa pwesto mo, nagustuhan yung paninda mo, ang tanong kaagad nun, ilan pa yung available mo nito, or sasabihin nila, bigyan mo ko ng 12 pieces niyan, bigyan mo ko ng 6 bawat kulay, 12 piraso bawat sizes. Pag naubos nila yung stock mo, tapos gustong-gusto talaga nila, sasabihin sa'yo, gawan mo ko ng 500 pieces nito, assorted sizes. So, nag-o-order ka agad, then nagda-down. Dati, may mga nag-o-order talaga ng maramihan. Sabihin na natin dati, hindi man ganun karami pa yung mamimili within the area of Taytay Tiangge. Iilang buyer pa lang ang lalapit sa pwesto mo, yung paninda mo ubos na agad kasi mostly is wholesaler talaga. Dumating rin naman sa punto na dumagsa talaga ng husto ang mga tao sa Taytay Tiangge. Siguro nakatulong yung mga vlogger kasi dati isa sa mga dinadayo ng mga vlogger, kahit yung mga sikat na vlogger ha, Taytay Tiangge. Di ba ngayon ang dinadayo na si Diwata eh. Pero dati Taytay Tiangge talaga. Kung maalala nyo, Tony Gonzaga nag-vlog din ng Taytay, Baninay Bautista. So marami pang iba. Check nyo na lang sa YouTube. Alam ko maraming nag-vlog na mga sikat na vlogger sa Taytay. Kaya nung time na yun, pumatok talaga ng husto ang Tiangge. Marami kaming naging customer na galing pa talaga ng malalayong probinsya. Halimbawa, sasabihin nila, sir, galing pa kami ng ganitong probinsya. Siguro, diskarte rin nila para makatawad. Kasi nga, ang mga seller, especially mga nasa Taytay, no, malalambot puso niyan eh. Ay, sobrang pagod mo na atin, dami yung pang bitbit, galing ka pa sa ganito kalayong probinsya, sige, bigyan na kita ng discount. So, dami talaga. Dami talagang galing sa iba't ibang lugar dyan. Sa mga nag-Tiangge, alam nyo yan, dati talagang grabe ang traffic sa Taytay kasi nga, ang daming sasakyan pag oras na o araw na ng Tiangge. More on retail, hindi na kagaya ng dati na puro wholesaler. Meron pa rin naman nag-wholesale, pero mas marami na nung time na yun, nung kausuhan na ng mga nagva-vlog, mas marami na nung time na yun yung nagre-retail. Pero okay lang naman kasi nagkakabenta pa rin naman. Saka isa pa, kung usapang pagbebenta, mas malaki naman ang kita sa retail. Kahit sabihin mo nabawasan yung mga nag-wholesale na malakihan talaga, dumami naman yung mga buyers. More on retail, pero hindi naman totally retail na pa isa-isa. Minsan 3, 5, 6, basta marami kang paninda at maraming kulay, maraming sizes, maraming mabibili sa'yo. Masasabi ko na before pandemic talaga, kung isa kang manininda na may pwesto ka sa Taytay Tiangge, may chance ka na
kumbaga kumita ng maganda. Yung kahit sabihin mo ngayon, di ba, ang taas ng cost of living, mahal ang bilihin. Kung way back before pandemic, yung bilihan dyan sa Taytay o yung ganong kadami ang tao, ganong kadami yung nag-iikot, talagang hindi ka mamumroblema sa mga gastusin mo. Kasi kami noon, hindi man ganong kalaki yung puhunan namin, napapaikot namin eh. Okay na okay ako sa Tiangge. Pwede mo siyang gawing main source of income. Kahit one source of income lang eh, way back before pandemic, talagang hindi ka mamumroblema. Yun yung masasabi ko. Maganda ang kita dyan dati. Talagang kung may babalik mo lang ang panahon, sana ganun pa rin, ano. And syempre, kahit naman anong ganda, kahit naman dumating yan sa prime peak nung dami ng tao, daming mamimili, ang sarap magtinda dyan. Talagang kahit pagod na pagod ka, na-enjoy mo naman kasi kumikita ka. Lahat ng yun nagbago nung pumasok yung pandemya talaga. March, taong 2020. Kami na nasa negosyo ng pagtsatsyangge, talagang tumigil ang mundo namin. Tingin ko lahat naman tayo na apektuhan. Isipin mo from March to May 2020, kung tama pagkakaalala ko total lockdown, di ba? Bawal magbenta, bawal pumuesto sa Tiangge. Yun lang ang source of income namin way back dati. Siguro saka ako na ikwento yung mga naging sideline namin. Buti na lang, nagva-vlog na ako noon, may mga kilala na ako kasi nga, through online, nakapag-adjust kami. Kasi dalawa yung paraan na pwede ka magbenta, di ba? Yung traditional marketing, which is yung may pwesto, doon kami sanay. Yung mananahi kami, magtitinda kami sa pwesto, mag-aantay lang doon, kikita. Nung time na yon, nung nagpandemya, kung hindi ka nakapag-adapt sa online marketing, yung pagbebenta sa online, talagang mahihirapan ka eh. Ang hirap nung time na yun. Nasa transition pa naman kami nun na from traditional, kailangan namin matuto magbenta sa online. Sa pagkakaalala ko kasi, nagsara ang Tiangge mula March 2020 hanggang August 2020. Nag-open ng Tiangge parang September 2020 na yata ulit eh. Kung tama pagkakaalala ko ha. Tapos, nung time na yon, nung nag-open ng Tiangge, hindi siya 100% fully operational. 50% capacity pa lang yung pwedeng unang mag-open ulit after lockdown. Yung kalahati ng tenants, yung kabuang Tiangge, yun lang ang mag-open. Salitan kami sa pagkakaalala ko. Halimbawa 10 yung tenant. So, 5 lang yung pwede mag-open. Yung 1 to 5 mag-o-open sila, tapos next week yung 6 to 10 naman. So ganun, hati. Yung sa Tiangge Association lang namin na kinabibilangan, parang nasa 400 plus tenant. So mag-o-open na tenant 200, laktawan yun. Tapos next week yung kabila naman, yung kabilang 200. So ganun yung ginawang sistema dati. Kaya lang hindi rin naman umubra kasi nung time na yun, sa pagkakaalala ko, napakadaming restriction para makalabas ka ng iba't ibang bayan. Kaya bihira talaga yung pumupunta ron sa Tiangge. Kung maalala nyo, binanggit ko kanina na marami kaming mga naging mamimili na nun. Marami nang naging mamimili nun sa Tiangge na galing sa iba't ibang probinsya talaga, na dinadalaw nila yung Tiangge, sama na pasyal, di ba? Kaya lang, syempre, since pandemya, talagang walang nakakabiyahe. Kahit sabi mo open na siya 50%. Tapos dun na pumasok yung pag-araw na ng schedule namin pagtitinda. Nakakalungkot kasi nasanay kami na before pandemic, ang daming taong pumupunta kikita ka, magtitinda ka lang. Nakakalungkot kasi kukunti na lang yung taong umiikot. Tapos bihira na yung bumibili. Nakakapagod na, halos maghapon, nag-aantay na lang kami ng buyer. Alam niyo, swerte na nga kami nun kung makabenta kami ng kahit na sabihin mong pambawi lang ng expenses pambayad sa pwesto, panggastos ng magtitinda, pagkain, yung pamasahe, yung mga ganun. So talagang nung mga time na yun, kasagsagan ng pandemya, masasabi ko na halos puro paluwal kami. Tawag ko nga doon paluwal days syempre bilang magtsatsyangge na nasanay sa, hindi, teka, dadami rin ng tao dyan, Taytay Tiangge ito So nagpatuloy kami. Tuloy-tuloy yung ginawa namin pagbebenta. Minsan uma-absent kami, hindi kami nagtitinda kasi syempre nababaon na kami, minsan hindi kami nakakapagbayad sa pwesto. Ginagawa namin, nagsa-sideline kami. Nung time na yon, before pandemic, sabi ko talaga hindi ako tatanggap ng cut and sew kasi nga mababa masyado ang bayad. Kumikita naman kami ng maayos sa Tiangge. Nung time na yon, tumanggap ako ng cut and sew talaga. Kinain ko lahat ng sinabi ko. Tanggap ako ng cut and sew para may pumasok na income sa amin. Yung pumapasok na yun, doon ako bumabawas ng pangbayad doon sa pwesto. Kasi, syempre, magtinda ka't hindi. May regular schedule kami. Magtinda ka't hindi, babayaran mo yun. Doon kami nabaon talaga. Saka, sa pag-asa. Kasi umasa kami na, ay teka, pandemya lang yan, mga ilang araw, ilang buwan lang yan, mawawala din yan, babalik din yung dami ng tao dito. Tsinaga namin yun sa pag-asang babalik talaga yung dating Tiangge na kinagisnan namin, na maraming tao syempre at maraming mamimili. Hanggang taong 2022, buwan ng September na yata yun, makikita nyo sa YouTube channel namin yan, nung naghakot kami ng paninda. Talagang masakit sa kalooban namin yan kasi nga,
naging bread and butter namin ng matagal na panahon ng Taytay Tiangge. Siyempre, ayaw namin bitawan. Kita nyo naman, kung gusto namin bitawan yan, taong 2020, di ba? Nung mga dumadating na sa Paluwal Days, umabot pa kami ng 2022 eh. Sabihin mo nang mahigit isang taon namin binayaran niya ng walang pumasok na kita. Talagang umasa kami na babalik sa dati. Kaya lang, may mga negosyo naman talaga na kinakain na ng expenses kaysa dun sa kita. Tapos may other sideline naman kami nung time na yun nga, yung pagka-cut and sew. Tapos nung time na yun, nagbebenta na tayo ng pattern eh. Taong 2022 yata. Kasi nagbebenta po kami ng pattern sa Shopee, Lazada, and also TikTok. Kasi nung time na yan na yung marami tayong subscriber na gustong bumili talaga ng murang pattern. Mga subscriber natin sa YouTube na, teka sir, gawan mo naman kami ng murang pattern ng short, murang pattern ng dress, blouse, kung ano-ano pa. So nung time na yun, nag-i-start na kami na magbenta ng pattern, sewing pattern sa Shopee, Lazada, and TikTok. Promote ko na rin, search nyo lang, Team Buenaventura, Sewing is Life, sa Shopee, sa Lazada, Team Buenaventura, and also TikTok, Team Buenaventura. Searchable kami. Makikita nyo iba't ibang klaseng pattern natin. So, ayun na nga, may mga sideline naman kami. Kaya lang, yung kinikita ron sa sideline, hindi pa naman ganun kalaki. Yung part ng kinikita nun, na ibabayad pa namin dun sa pwesto, kapapaluwal ng kapapaluwal. Kasi umaasa kami na bumalik sa dati talaga yung Tiangge. Na pag bumalik sa dati, actually, ang plano namin nun, pag bumalik sa dati, titigil na kami sa pattern making. Kasi nga, parang mas sanay kami dun sa pagbebenta sa Tiangge. Yun talaga yung plano. Kaya lang, dumating na sa punto na parang sabi ko, tama na, masyadong aray na tayo eh. Masyadong sobra na yung kinakain ng expenses talaga nung pagtitinda. Kahit papano naman, sabihin na nating nagpapasalamat ako sa mga naging subscriber natin sa YouTube. Although naniniwala ako na mas kailangan nila yung pattern. Kasi ang pattern, pag binili mo, pwede mo na pagkakitaan yan, pwede mo na pag-aralan kung paano mo siya tatahiin. Mas kailangan nila o mas kailangan ng mga bumibili. Pero natulungan nila kami talaga. Yun yung parang naging source of income namin, pangbayad sa mga bills, habang walang kinikita sa Tiangge taong 2022. Kasi 2020, 2021, nag-ano kami niyan eh, cut and sew. 2022 pattern naman, yun yung naging sideline namin. Na naging naging main source of income na kasi nga, sabi ko, sobrang umaaray na kami sa expenses sa Tiangge. Hindi na talaga pwedeng ituloy-tuloy ito. Hindi na kami pwedeng umasa sa wala na baka sakaling bumalik yung tao. Ayun, binitawan na namin. Ang sabi ko na lang nung kay mama, mag-ipon na lang tayo ulit. Para kung sakali lumakas ulit sa Tiangge, basta naman may hawak ang budget, baka sakaling pwede ulit kami kumuha ng pwesto. At saka nung time na yon, marami akong kakilala na tumigil na rin sa pagtitiangge. Actually, nahuli-huli pa nga kami, biruin nyo 2 years. Ang galing nung isa kong kakilala, ang galing niya makapredict. Alam niyo kung bakit? Nag-i-start pa lang ang pandemya, parang wala pang isang taon, binitawan niya na 3 pwesto ha. Magkano isang pwesto sa Tiangge? 28,000. Binitawan niya na. Sabi niya, teka, baka mamaya hindi bumalik sa dati, unahan ko na. Kuha na lang kami ulit. Ang galing niya. Siyempre, hindi siya nagpaluwal. Nag-online na lang sila. Siguro sa akin, lesson of the story. Kung usapang negosyo, normal lang naman na ilaban mo ito bago ka magsara, bago mo bitawan. Ang kailangan lang siguro, pag-aralan ng mabuti kung kailan mo kailangan na bumitaw o kailangan mo pang lumaban. In our case kasi, kung sana pinag-aralan ko mabuti yung loss and expenses namin, di sana hindi sobrang haba nung tinaga namin na bayad kami ng bayad. Isipin mo from September 2020, mula nung nag-open yan ulit, after nung total lockdown, hanggang September 2022, talagang paluwal days na yan. Kung napaaga lang sana kami ng pagbibitaw sa pwesto, di sana yung binayad namin dyan, nung paluwal days, nakaipon sana kami, di malaki-laki sana yun. Nanghinayang man ako sa ganong bagay, pero hindi naman ako nang hinayang nun na inilaban namin ang pagtitiangge o ang pwesto namin sa Tiangge ng ganong katagal dahil nagbakasakali naman talaga kami na sana bumalik pa rin yung dating Taytay Tiangge na kinagisnan namin na matao, maraming mamimili, at syempre maraming benta. Ngayong 2024 saka last year 2023, ano kaya yung estado na ng magtitiangge ngayon? Actually, hindi ko sure kung ano na yung estado nila, kung bumalik ba sa dating pagbebenta. Basta taong 2022, medyo hirap kami dyan nung time pa na yun. Ewan ko, 2023, lalo na 2024, di ba, halos wala na naman restriction or wala na talaga, nabura na si pandemic no? Parang ganun nangyari. So back to normal na. Hindi ko na alam kung ano yung estado ng Tiangge 2023 to 2024. Comment ka naman sa baba kung nasa larangan ka pa rin ng Tiangge business ngayon. Kamusta? Bumalik na ba yung dating sigla ng Tiangge? Especially Taytay Tiangge Comment mo naman dyan sa baba para makabalita kami. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa maikling kwento ko na napahaba. Ako si Mel Buenaventura ng Team Buenaventura. Maraming salamat po. Huwag nyo kakalimutan mag-like,
follow, comment, share, and subscribe. See you sa next video. Bye-bye!